Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Okay. Kasi po alam po ba nyo ay hindi ko po naipasa yung patotoo ni Manny Pacquiao. Okay, si Manny Pacquiao, alam natin si Manny Pacquiao ay nakakilala sa Panginoon, di ba? So pinatotoo niya yung nakahawak na ako ng bilyon, nakahawak na ako ng milyon pera. So, sumikat siya, pero wala doon yung kapayapaan, wala doon yung kaligayahan. Kaya nga sabi niya, wag kayong maghanap ng kaligayahan sa mundong ito. Ang kaligayahan na makikita lang po natin kay Jesus Christ. Amen? Iyan po. Kaya napakahalaga po ay tayo ay laging kumikilala sa ginawa ng ating Panginoon at patuloy tayo nagpapakumbaba anuman dumating sa ating buhay. Kasi po, hindi po ang tagumpay ay dahil marami kang pera. Hindi ang tagumpay dahil ikaw ay nakapag-aral o nakatapos o marunong ka, lahat ay kayang gawin. Hindi po yan ang tunay na tagumpay sa buhay. Kasi po, ang pag-usapan po natin ngayon ay makita natin sa Sekaraya o Zacarias. Sekaraya o Zacarias chapter 4 verse 6. Ayan. Kung nariyan na po kayo, ay sundan po niyo ako. Okay. Sekaraya chapter 4, verse 6. Ayan, nalayo ako. Sabi po dito, sinabi sa akin ng anghel ang pinasasabi ni Yahweh para kay Zerubabel. Pinasasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas ng hukbo o sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng aking espiritu. O yung tagumpay ay makakamit lamang hindi sa lakas at kapangyarihan ng tao, kundi sa pamamagitan ng tulong ng ating Panginoon, ng kanyang kapangyarihan. Ayan po. Ng kanyang espiritu. So, ang konteksto po dito ay ang pagpatayo ng templo. Actually, si Zorobabel ay isa sa naatasan na magtayo po, namuno na magtayo ng templo. No, sila po ay galing sa Babylonia. At sa tulong ni Haring Ciro, ay sila po yung mga unang batch na nakauwi galing sa Babylonia at pinapagawa po yung templo. Kaya lang pinagawa ang templo yung mga hari o mga pinuno doon sa Persia nung panahon na yon ay hinahadlangan. Kaya nga po nahinto yung paggawa ng templo, halos taon ang inabot kasi may humahadlang. Kaya nga po ano ang kinalaman natin sa atin to? Ito po ay angkop sa ating mga mananampalataya. Madalas ito ginagamit ngayon sa pangangaral dahil mas malapit tayo ngayon ang pagtatagumpay dahil noong panahon na yon ang Espiritu ng Diyos ay hindi pa binibigay sa lahat ng tao. Amen? Kaya nga, ngayon angkop to sa lahat ng mananampalataya kasi lahat po ng mananampalataya kay Jesus Christ ay tumanggap ng Holy Spirit. Meron na po tayo, kaya kung may Holy Spirit ka, siya po yung ating victory. Tagumpay ka na. Kaya lang, ewan ko po kung nauunawaan natin to, or meron pong sumasagabal pa sa atin, or may hinahanap pa tayo. Kasi merong mga tao na kung minsan sabi, hindi ako masaya, may hinahanap pa ako. So, actually, malaya naman tayo Tayo nagpapasya kung ano ang gusto natin sa buhay natin. Kasi po, ang pagpapasya sa sarili, diyan po tayo titingnan ng God. Kung nagpapasya ka ayon sa pagkakilala mo sa Diyos, sa pananampalataya mo, yan nakakalugod sa Diyos. Yung gagawin mo ang isang bagay na hindi labag sa iyong pananampalataya o paniniwala. Ngayon, kung ikaw po ay naguguluhan at marami ka pang hinahanap, parang hindi pa sapat. At parang hanggang ngayon po ay hindi po tayo makapaglingkod sa Diyos. So, siguro nga po, baka hindi pa tayo malaya. Baka hindi pa tayo nagtatagumpay sa buhay na ito. Ulitin ko po, ang buhay na ito, ang sabi sa
sa Zacarias na ating binasa, ang pagtatagumpay ay nanggagaling o magbubuhat o ito'y makakamit lamang sa pamamagitan ng aking espiritu. Okay, kaya ako binigyan po ito ng pamagat na victorious life o matagumpay na buhay. Tama po ba? So, mapakaraming tao po ang ngayon ay katagalan. So, kaya nga po mapapansin nyo, mayroong nababackslide. Bakit ganon? Bakit mayroong mga tao na nangihina o mayroong nagbabago? Bakit nga po? Hindi ba tama ang sinasabi sa Bible? Hindi ba yung Holy Spirit, sinabi nga ng John chapter 14, verse 16, dadalangin ako sa Ama upang kaibigyan ng patnubay at ito ang Espiritu ng katotohanan, hindi matanggap, verse 7, hindi matanggap ng sanlibutan at siya ay makakasama niyo forever. Di ba? Dadalangin ako sa Ama para bigyan kayo ng patnubay at ito ay makakasama niyo forever. Pag tumanggap tayo ng Holy Spirit, pag tumanggap tayo ng Jesus Christ, tatanggap tayo ng Holy Spirit, tama? At ang sabi sa Bible, ito ay forever. Makakasama natin. Kaya nga, parang naging questionable, di ba? Malaking question yan sa atin. Bakit ganon? Bakit mayroong nagbabackslide? Bakit mayroong naghahanap pa at parang hindi pa sila kontento sa kanilang natagpuan? Siguro nga po, dahil nga po may kahinaan tayo. Ang kahinaan natin, o nga po, marami tayong kahinaan, may titignan tayo, di ba? Bawat lugar, bawat aspeto ng buhay, so titignan natin, pinag-aaralan natin. So yan ang kakayanan natin yung maghusga. Nagiging judgmental tayong madalas, di ba? So actually, mahalaga yung judgmental kasi nasabi din sa Bible yan Pero ang hahatulan ay nga sa loob ng iglesia. Hindi hahatulan na parang, kasi impyerno ka pupunta. Hindi, hahatulan mo siya, sister, mali ang ginagawa mo. Brother, mali ang ginagawa mo. Kaya lang, hindi nagaganap yun Kasi kaya nga, minsan lumalala ang problema kasi nga po ay marami ang hindi nakakaalam ko anong gagawin. Siguro nga po, at pagkukulang din po ng leader, kasi hindi naman lahat ng leader ay may kakayanan, di po ba? Na gumawa ng lahat. Kasi po, ang gift of Holy Spirit, binigay yan sa lahat Lahat tayo may trabaho. Kaya nga po, ang hindi pwede na sabihin natin, iasa lang natin sa leader, kay kuya, kay ate, o doon sa pastor, o sino pa man. Lahat tayo. Ang inaasahan ng Diyos, maging victorious tayo. Pag tayo po ay tagumpay, siyempre, nga madalas sinasabi ng mga negosyante, sabi nga, sumama ka sa nagtatagumpay. Kasi pag sumama ka doon sa mga nagpipail, doon sa nalulugi, walang asenso. Di ba? Wala kang asenso. Tingnan mo yung katabi mo. Lugi ka ba? Pag lugi ka na lang, layo ako sa iyo. Lugi ka pala Pero pag ikaw ay gumaganda ang negosyo mo, di ba? Maraming dumidikit yan di ba? Didikit. Padikit nga dyan para yung makakuha man lang ng swerte. Di ba? Parang ganun po yung ating Kaya lang po, ulitin ko, hindi sa sanlibutan ito ang pagtatagumpay natin. Although na kahit po hindi manampalataya o manampalataya, pwede pong yumaman. Pero iba yung kayamanan galing sa Panginoon at iba yung kayamanan galing sa sarili. Okay? Ang naging bunga ng yaman sa sarili ay, pang sarili lang na nasa, ay nagdudulot sa kapahamakan. Bakit po? Kasi po wala naman siya pagkakilala sa Panginoon. Pero ang mga kapatid, na nakakilala sa Panginoon, alam po ba niyo, malaki po ang potential natin. Napakalaki. Lahat tayo ay maging mayaman. Kaya lang, kung naintindihan mo yung una na dapat matanggap mo na mayaman ka spiritually, dahil unang-una, ikaw ay ituturing na anak ng Diyos. Tama, pagka-anak ka ng Diyos, pagka-anak ng hari, anak ikaya ng hari ng Saudi Arabia, di ba? Kaya yung mga prinsesa doon, pagka dumating, sabi nga ni Eileen namin, pag nasa St. Luke's, pupunta doon yung mga prinsesa na galing sa Saudi Arabia, magpa-check up. Kung ilan ang nurse nasa loob ng room, halimbawa, 5 yung nurse sa loob ng room, $100. Bawat isa kaya tuwa doon pagka yung nabunot sila na mag-a-assist doon sa doktor na titingin doon sa prinsesa.
Kasi maraming biyaya. Opo. Pero mga kapatid, ay tayo po ay ngayon ay nakalapit na sa Diyos na buhay at tinuring tayo mga anak. Kaya nga kung tayo po ay pupunta sa ibang lugar, bakit tayo hindi kinikilala? May dala na nga akong Bible sinasabi ko kasi Jesus Christ, ba't di pa ako kinikilala? Kasi nga, ang kaharian natin, ang Ama natin ay natigalangit at si Jesus Christ mismo ay tigalangit. At sabi ng Bible, ang sino man nakapag-isa kay Jesus Christ ay tigalangit. Citizen of heaven, tigalangit na. So, kaya nga po, ang victorious life ay napakahalaga na panghawakan po natin. Hindi po nakabata ito sa sinasabi o nakikita na pagtatagumpay dito sa libutan, kundi through the power of the Holy Spirit. Through the power of the Holy Spirit, sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Actually, sa Ephesians chapter 5, verse 13, ayan po. So, gumagamit ako ng iba't ibang version, kaya lang mahirap, kung isusulat ko lahat, mahirap, ang daming version kasi. Pero kumuha po tayo kahit sa Tagalog lang dito. Pakita ko po sa inyo ang salita ng Diyos. Ayan. Okay. Sabi dito, magmahalan, magmahalan. So, ayan. Episode chapter 1, ayan, 1:13. Ayan. 1:13. Ayan. Okay. Sabi dito, kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig nyo ang katotohanan ng magandang balita kung papaano kayo maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Ibinigay niya ang banal na Espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda ng pagmamay-ari na niya kayo. So, yun po ay sa salita ng Diyos translation. Kaya nga po napakahalaga mga kapatid, tayo po ay anak na ng Diyos. Bakit? Dahil may tataka. Hindi dahil lang, kasi nabasa natin, di ba, sa John chapter 1, verse 12. Ang sino man sumampalataya, tumanggap sa Kanya, yun si Jesus Christ, ay pinagkaloob ng karapatan maging anak ng Diyos. Tama, yun. Kaya lang, ang katuparan noon, ay yung magkaroon ka ng Espiritu. Dahil pagtanggap kay Jesus Christ, hindi mo matatanggapin siya in person, kundi sa pamagitan ng Holy Spirit. Dahil si Jesus Christ ay makit na sa langit after siya ay mabuhay na muli after ng 40 days. So, bakit siya sa langit? At yun ay 5,000 taon na nakaraan. Kaya po, napakahalaga ngayon yung pong nakasulat sa Biblia, paniwalaan natin. At tayo po lahat ngayon ay anak na ng Diyos sa pamagitan ng Holy Spirit. Tayo ay pag-aari na ng Diyos. Kung pag-aari ka ng Diyos, so, ano gagawin ng Diyos? Pag-aari ka, pababayaan ka na lang ba? Hindi ba, kasi kaya nga po yung sinabi sa Bible, binibigyan kita ng karangalan. Yung pangalan ng Panginoon kasama na natin, nakatatak na sa atin. Yan, Kristiyano yan. Kaya lang nabibigo ang Diyos, o nabibigo siguro yung marami, dahil nga po sa nakikita sa ating pamumuhay, sa ating patotoo. Kasi po napapatunayan ng isang bagay na tunay sa pamamagitan ng kanyang gawa, ng kanyang patotoo. Halimbawa, meron ka pong produkto, naalala ko po yung mga iba, dati nagtitinda ng mga, kasi nung una kasi, uso yung mga plato, yung mga baldosa. Di ba yung makakapal na nung araw yon. Pinapupok talaga yan, pinagaganyan pa, pinagpupompiang yung dalawang pinggan, talagang hahanga ka, hindi na mabasag. Kasi yung unang mga gawa nung araw ay talagang makakapal, mabibigat. Kaya ang nanay ko, bili ng bili. Okay, kaya ang dami namin naipon kasi ang nanay ko mahilig sa ganyan eh. Lalo pag sinabi sa harapan niya, kahit sa palengke, pagpupugumpugin ng ganyan, hindi nababasag. Halimbawa, dati may mga palayo kami. Yan. Nalutuan namin nung araw. Pero ngayon, bihira na kasi nga modern na ngayon eh. Bumili ka na ng non-stick, wala na problema. Kahit maiwanan mo, hindi ba? Hindi didikit. So, pero mga kapatid, tayo po ngayon ay anak na ng Diyos. Sealed of the promise Holy Spirit. Tinatakan na tayo ng pangakong Espiritu Santo. Pag-aari na tayo,
So pag sinabing pag-aari, sa ibang salin po yan ay yung merong yung owned by God and protection. Meron tayong protection. Binibigyan tayo ng protection ng God. Okay? Own and protect by God. Okay? Kaya napakahalaga po yung verse na ito ay maraming binibigyan ng pakahulugan. At dito po makikita natin, kung isipin natin, kung pag-aari ka ng Diyos tapos pinabayaan ka, hindi ka nagtatagumpay. Ang ibig ba sabihin, ang Diyos ba natin may pinipili? Bakit siya nagtagumpay? Bakit siya nagtagumpay? Bakit ako hindi? Di ba? So, maaaring may tanong po tayong gano'n, pero totoo po yun. Kasi po, hindi lahat ay sabay-sabay. Kaya nga sa Bible, ang sabi nga, kung may pinagpapala, makigalak ka sa pinagpapala. At kung ikaw po ay naghihinagpis pa, sabi nga, makigalak ka sa naghihinagpis. Abig sabihin, kung sa kahirapan o sa kasaganaan, magpasalamat ka sa Diyos. Kasi may tamang panahon. Sabi nga ng turo ng panalangin, pag ikaw ay nanalangin, may 3 bagay na sinasabi ang Diyos. Sabi niya, yes, no, wait. Madalas sinasabi natin yan, ano? Hindi po ba? Kaya lang po dapat po ay maging konkreto sa ating kaisipan. May nagtanong po sa akin isang manggagawa. Sabi nga niya ay, paano ko matitiyak na ako po ay magtatagumpay sa ministry? Okay, halimbawa yung pag-church planting. Sabi ko, maging konkreto ka, maging matatag ka sa pananampalataya. Kasi ang God kasi, kapag ikaw ay humihingi sa panalangin, alam po ba nyo, ang God, di ba yung halimbawa sa chapter 8 ng Mateo, may lumapit na ketungin doon at ang sabi, Panginoon, kung luluobin mo ako'y gumaling, gagaling po ako. Dahil ng kanya sinabi, pananampalataya, kung luluobin mo, Panginoon, Panginoon ang nalapitan niya, sabi ng Panginoong Hesus, kalooban kong paggalingin ka. Sige, mangyari ang iyong pananampalataya. Meron dumating naman sa kanya yung bulag, di po ba? Sa Matthew chapter 9, yung sinabing, tinanong siya ni Jesus Christ, naniniwala ka ba na ikaw ay makakakita? Opo. Kaya sabi niya, mangyayari ang iyong pananampalataya. Kaya nga po nangyari na nakakita yung bulag. Mga kapatid, napakahalaga po na maintindihan po natin. Pagdating po sa pag-aari ng Diyos, kung tayo pag-aari ng Diyos, hindi ka po niya pababayaan. Kaya lang, mga kapatid, hindi po sa panahon lang ng kasaganaan. Kasi po, may purpose ang God. Sabi nga ng Santiago, kung kayo dumadanas ng pagsubok, mag-alala kayo dahil pag nangaraan ng pagsubok, lalago ang inyong pananampalataya. Maraming purpose ang God. Minsan, mayroong mga pagkangyari hindi natin maintindihan. Yung kwento nga ng isang negosyante sa United States, kasi doon sasakay ka ng eroplano para pupunta ka sa ibang state. Ang nangyayari po ay meron siyang business. Kikita siya ng $1 million. Tapos biglang nagka-traffic. Naipit siya sa traffic. Hindi nakarating sa flight. Naiwanan ng flight. So yung time na yon, Kristiyano to. Naghinagpis siya. Sabi niya, Lord, bakit ganon? 1 million. Sigurado na. Taga kong inantay ito. Tapos bakit ako naiwanan? Halos hindi siya makatulog. Pero nung umagang-umaga na, siguro hindi siya makatulog, binuksan niya yung TV, biglang napunta siya sa kanya nung nag-flash yung breaking news. Di ba? Sabi niya, bumaksak ang ganitong flight. Tapos na makita niya yung sa ticket niya, yung pala yung flight niya. Di ba? Kaya napakalaga po, kung siya pala ay pinabayaang sumakay doon, so hindi na siya magtatagumpay. Bagay, tagumpay pa rin. Mamatay na siya, pupunta na sa langit di ba? So, pero, yung pangarap niya, hindi na matutupad. Pero actually, may paraan ng Diyos kung paano tayo kukuhanin. Salamat nga po pala doon sa nanalangin sa Bayoko. Siya po ngayon ay nakakatayo na. Inalis na yung host. Sa dami po kasi nanalangin. Kasi may church, yung pastor nila, tayo po. Kaya salamat po sa inyong panalangin. At salamat din po kahapon yung naglinis ng church. Kasi po nagkaroon ng gawain dito yung anak ko.
sila JB Lee at saka si Pastor JP. Meron silang youth camp dito, dito ginap. One day, a whole day and one night. Tapos kinabukasan, punta ng resort dito sa Dakila. So salamat po, sapagkat ito po ay isang pagtatagumpay. Opo. Yung pong magamit tayo, lahat ng na binigay sa atin ng Panginoon, magamit para sa gawain ng Panginoon, at tayo po ay nakikiisa, ayan, sumusuporta, kaya pagpalain po yung mga ginamit na nagdinis. So, salamat po sa inyo. Kasi po, ito po ay isang tagumpay. Alam niyo, tagumpay. Kasi, iba kasi, ba't ako maglilinis? Hindi man, di ba? Ganun, di ba? Alam niyo, pag napagtagumpayan mo yung sarili mo, yung wala kang regret, wala kang alibay o wala kang reklamo. Yan, hindi ka nagmamarmor, hindi ka nagreklamo, basta inutusan ka, sige, okay ako dyan. Tagumpay ka dyan. Pero yung ikaw pa nagreklamo, alam nyo, yung labas nga ang mga Israelita sa Ehipto, yung nagreklamo, pinatay ng Diyos. Hindi pinagpala. Yung reklamo ba ng reklamo? Ba't ba ako? Ba't ako? Di ba? Okay. Bakit? Dami naman nila. Bakit tayo lang naglilinis? Di ba? Mga kapatid, mapalad po tayo kung tayo tapat na gumagawa ng ating tungkulin. Pero mga kapatid, hindi ko po sinasabi na yung hindi po nakiisa ay hindi na po sila pagkapalain ng Panginoon. Maaaring may pinagagawa sa kanila ang Panginoon na iba. Maliban na lang kung wala ka tang ginagawa, paano ka pagkapalain ng Diyos? Di ba? Parang ikaw ay Sunday Christian, di ba? Tapos Sambauwe. Ano ba yung Sambauwe? Yun. Dating mga term yun, Sambauwe. Tapos, ano pa ba yung po, walang pakialam. Ayan. Pero mga kapatid, napakahalaga po yung victorious life. Yan po yung mga taong talagang totally ay lahat ng sa gawain ng Panginoon, excited, masaya, di ba? Malakas. Meron talagang totally lumalakas siya. Kaya nga, kakaiba po yung nagkakaroon po ng tunay na katagumpayan o paglago sa buhay spiritual. Sa Romans chapter 8 verse 1, ayan po. Hindi lang po tayo tinatakan, kundi magtatagumpay tayo dahil alam natin, okay, alam po natin na lahat ng hindi mananampalataya ay hahatulan sa dagat-dagatang apoy na impyerno. Merong kahatulan ng parusa. Pero pagdating po sa ating pagtanggap sa Holy Spirit, ito po ang nangyayari kay Jesus Christ nung tayo makipag-isa. Kaya sabi sa Romans chapter 8 verse 1 and 2, kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritu ang nagbibigay buhay dahil sa pakiisa natin kay Kristo Jesus. Pinalaya na tayo mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. So, kautusan the law of Spirit. Yung Holy Spirit, siya po ang gumawa sa atin. Ang ginawa lang natin na nampalataya tayo kay Jesus Christ. Pero hindi po yun ang kabuuan. Pumasok sa atin ang Holy Spirit. At yun po ang nagbigay ng kaligtasan sa atin. Pagkapalaya na hindi na tayo, sabi nga doon, no condemnation. Wala na pong pagpaparusa, condemnation of sin. Wala na pong pagpaparusa, yung pong pagpapataw ng parusa sa mga kasalanan. Ayan po. So kaya napakahalaga po yon. Kaya nga dito po, sa salita ng Diyos, tunay nga po na dapat manghawakan tayo. Ang nangyayari po ngayon kasi mga kapatid, marami po sa atin ay nangahawakan, ligtas na siya. Pero hindi po nagiging aware sa mga ginagawa niya, sa sinasabi niya, sa iniisip niya. Kasi alam po ba niyo kung bakit? Lagi pong paulit-ulit sinasabi yan. Kasi ang daming nangangailangan, ang daming kailangan. Alam po ba niyo, malaki nating ministry, mag-pray. Lagi sinasabi sa Bible niya, mag-pray kayo sa bawat isa. Kasi ilang naman magawa natin. Halimbawa, may tumawag sa'yo, sister, nasa ospital kami. Oh, anong gagawin mo? Pumunta ka agad sa ospital. Ospital pa sa Manila, nandito ka sa Bulacan. Mapupunta mo ba agad siya? Okay. Maliban na lang siguro kasi kami nung tinawagan, nung dinala ka agad sa ambayo ko sa ospital, so tinawagan nung kapatid ko dahil masasakyan sila. Sige, Ray, sama ka kasi alam nila pag-pray. Pinag-pray namin. Dalawa kami kapatid. Pinag-pray ko, nag-share muna kami ng Word of God, tapos pinag-pray ko.
Pero nung panahon na yon, talagang totally, sabi ko nga sa inyo, napakahalaga yung malinis ang puso natin. Totoo ba yung pastor, malinis ang puso mo? Paano nalaman malinis ang puso mo? Kasi po, lagi akong humingi ng tawad sa Panginoon. At hindi ko pinamumuhay ang sama ng loob. At hindi, ayoko magkaroon ng sama ng loob kahit kanino. Kahit na kahit na tayo nagkagalit, ayoko po. Lagi kong hiningi ng tawad. At ayoko pong magsisi. Dahil siya. Hindi po. Inalis ko na po sa sarili ko yon. Dahil wala namang mangyayari sa akin eh. Gawin ko yung ako po ay maging victorious. Yung bang, ang taong victorious po ay laging nagpapailalim sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Ang gusto ng Holy Spirit, yung masaya tayo, magalak tayo lagi, walang kaaway, walang iniisip na ano pa man, hindi nag-aalinlangan, hindi natatakot. Pag yun po ang nangyari, ayun nga po, pag dumating na ikaw ay hihingan ka ng prayer, hihingan ka ng blessing, hihingan ka ng tulong, ano pa man yan, material na bagay, lahat ang ibibigay mo, alam niyo, may power po yan ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Kaya napakahalaga po yung pong maging malinis tayo. Tama, pwede po tayo magbigay kahit wala tayong pag-ibig. Tama, sinasabi. Pero yung pag-ibig na sinasabi sa 1 Corinto chapter 13, di ba? Kahit magbigay kayo, sarili mo, sunugin mo, kung wala ka namang pag-ibig. Yung pag-ibig sa Diyos. Kung wala ka talaga yung fruit of Holy Spirit, wala sa iyo ang Espiritu, wala yung tunay na pag-ibig mo sa Diyos. Kasi hindi natin maiibig ang Diyos kung wala kang Espiritu. Hello? Hindi. Dahil magkapalaya sa atin at magkakaroon ng bagong buhay, nga, magiging born again ka dahil tinanggap mo si Jesus Christ, tatanggap ka ng Holy Spirit at doon po magsisimula na ikaw ay makakatulong. Magiging kasangkapan ng Diyos, magiging channel of blessing. Hello? Sabi mo sa katabi mo, magiging channel of blessing ka. Sabi niya, Pastor, ano ba yung channel? Nakakita ka na mga alulod. Di ba pag umuulan, may alulod dyan yung yero? Di ba, imbis na diretso yung ano niya, merong alulod, sumasapo. Tapos dinadala yung tubig sa isang sulok. Di ba, merong... So, ganun po yun. Nagiging daluyan ka ng pagpapala. Ano kaya dumadaloy sa akin? Tanong mo kay sarili, ano kaya dumadaloy sa akin? Kasi may pinag-pray ako, ano kaya nangyari? O, nagpe-pray ka, tapos pray lang. O, pag-pray natin. Kasi ang tunay na merong pag-ibig, ayan po, laging inaalala. Kasi pag sinabi niyo sa akin, kung minsan patawag po sa akin, kay Strelmi, gagawin namin, nanonood kami, nanonood akong TV, o sige, hinto muna tayo, sige, pray tayo kagad. Pero yun, lagi ko inaalala. At pag nakita ko yung tao na yun, kamusta ka na po? Kamusta na po yung anak mo? Kamusta na po yung ano? Kasi po, yun ang tunay na pag-ibig. Yun po yung victorious life. Meron kang, yun nga, yung Christ-likeness. Alam nyo kasi, sa bawat araw na ginawa ng Diyos, kahit po ngayon, bawat isa sa atin, hindi nawawaglit sa isip at puso ng Diyos. Kung ikaw naghihirap ngayon, alam mo, kasama mo ang Panginoon. Alam niya ang paghihirap mo. Kung nag-aalinlangan ka, alam ng Diyos, nag-aalinlangan ka ngayon. Hindi ba sabi nga, hindi kita iiwan, ipabayaan man. Amen? Kaya napakalaga po yun. Hindi lang tayo tinatakan, sinasamahan pa tayo ng Diyos lagi. At ngayon ay malaya na tayo sa kaparusahan ng kasalanan. Katiyakan yan. Dahil sinasabi ng Romans chapter 3, verse 33, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakakaabot. O sa ibang sali niyan, walang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Ang napakalaga dito ay magkaroon ka ng pagsisisi sa iyong kasalanan, tanggapin mo si Jesus Christ. Yan po ang pasimula. Pangalawa, through the presence of the Holy Spirit, peace and joy are there. Through the presence of the Holy Spirit, peace and joy are there. Sa pamagitan ng banal na Espiritu, ang kapayapaan at kagalakan ay naroon. So, Galatians chapter 5, verse 22. Napakahalaga po yun. Kabisaduhin po nyo. Kabisaduhin nyo, please lang. Alam nyo kung bakit? Pagka kabisado niya ang fruit of Holy Spirit, kasi po, karakter ang problema ng bawat isa sa atin. Minsan nag-react tayo, react agad, sama loob ko, hindi ko gusto to. Pero, kung alam mo, ang fruit of, kaya nga po yung Word of God, yan po, ang isang po victorious life, o spiritual life, ng isang Kristiyano, ang batayan po talaga dyan ay yung pag-ibig sa Diyos. Pero ang tunay na umibig sa Diyos ay nagmamahal sa Kanyang salita. Di ba? Meron ba namang nagmamahalan, hindi nag-uusap? Meron ba ganon?
mahal kita. Pero, ayan, hindi sila nag-uusap. Pero man ganon. Hindi ba, ang Bible po kasi ay love letter sa atin ni Jesus Christ. Kung ang Bible, sabi nga, pag ikaw ay nagbabasa ng Bible, kinakausap ka ng Diyos. Pero pag ikaw ay nagpe-pray, nakikipag-usap ka sa Diyos. Tinuturo lagi yan. Pero minsan, tanungin, nagbabasa ka ng Bible, Tapos, nagpe-pray ka ba? So, alam naman ng Diyos yun na, kaya lang kahit hindi mo sabihin, hindi ka umamin, alam naman Diyos na nasa loob ng puso mo. Minsan nagtatanong lang siya, di ba? Minsan nagtatanong siya, di ba si Peter, tinanong siya, mahal mo ba ako, Peter? Di ba si Pedro? Nung panahon na nabuhay si Jesus Christ, tapos nakahuli siya ng maraming mahal mo ba ako? Kasi nung panahon na yun, napakaraming isdang nakuha nila. Paano kung tayo pa ay maraming pagkapala? Mahal mo pa ba ang Diyos? Kumikita ka na ng milyon ngayon, mahal pa ba ang Diyos? Paano kung malalamang mahal ang Diyos? Kung ikaw po ay merong kapayapaan at merong kagalakan, hindi natutuwa nga ako, pastor tuwa nga ako taka magalak ako, kahit nag-isa ako hindi yun. Sa ministry, meron ka bang kagalakan? May kagalakan ka ba minsan, dumukot ka ng piso mo para ibigay mo sa kapatid na nangangailangan? Masaya ka ba doon? Nagagala ka ba? Or parang, pipiso na lang ang pera ko. Si pastor naman Hello? Walang kagalakan. Nagbibigay lang, parang mabigat pa sa puso. Alam nyo, hindi ka pagkapalain ng Diyos. Challenge po yan sa atin. Lahat ng ginagawa natin, gawin natin ng may pag-ibig, di ba? Sa salita o sa gawa, lahat. Gawin natin to sa karangal ng Panginoon. Paano natin maparangal ng pangalan ng Panginoon kung wala tayong kapayapaan o joy na ginagawa natin to? Bakit, pastor? Kasi yun ay fruit of Holy Spirit. So, hindi pa natin binabasa. Galatians chapter 5, verse 22. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, tapos pagtitiis o pagtsatsaga, di ba? Pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Di ba? Ngayon, pag nagkabisado mo, ngayon, nagagalit ka. Tapos, di ba, mapipigil ka Kaya hindi tayo mapigil kasi hindi mo alam. Hindi mo naiintindihan. Ang Diyos po, hindi yan magic. Pag nagkasala ka, kinukumbi ka, hindi ka makausap niya. At totoo lang, pag gumagawa tayong kasalanan, kinukumbik tayo ng Holy Spirit. Hindi tayo makausap dahil nga, lamang sa atin ang laman. Ano ba yung laman? Yung gusto mo. Ito gusto ko. Dito ako masaya. Nagugulaw na ako dito na ako. So, nakatutok na lang sa ibaba, hindi na sa Panginoon. Yung kanyang nararamdaman, yung pagiging tao, ala na akong kabarkada dito. Di ba? Sabi ko, bakit? Si Jesus Christ, sabi nga, siya ang kaibigan mo, siya ang ama mo, siya ang Diyos mo, di ba? Kaya nga, nakakalungkot yung ganun pong mga kaisipan. Pero mga kapatid, hindi ko po sinasabing itinakwil sila ng Diyos. Kaya lang, nahihirapan po ang iglesia na lumago. Kasi po hindi naging victorious ang nasa loob. Pag tayong lahat ay victorious, tingnan nyo, maraming lalapit dito. Nakakatuwa nga kasi nung pumunta dito yung kahapon, yung youth camp. Alam niyo yung mga kabataan dito, 60 persons sila. Nadinig ni Pastor Jello, sabi nga, pinag-usapan, sabi niya, ang sarap dito sa church na to, nadadama yung, daman-daman nila yung presensya ng Diyos. Kaya nagtawa na kami, bakit yung marami dito, di nararamdaman yung presensya ng Diyos? Ang nakakikita yung presensya nung, dito naman ako. Naku, nais. Di ba? Nakatingin doon sa, naku, nalulungkot ako. Pero pastor, nandito ba taga ang presensya ng Diyos? Totoo po. Alam niyo kung bakit? Naglilinis ang Panginoon. Hindi po niya kinatutuwa yung tayo po ay magkaroon ng mga problema. Kaya lang mga kapatid, may pamamaraan ng Diyos ng paglilinis. Nilinis niya, pinalulutang niya kung sino talaga tayo. Bibigyan ka ng problema. Bibigyan ka ng kakatisod. Bibigyan ka ng sakit ng ulo.
Natandaan po niya yung preaching ni Pastor dito. Minsan na ano nga ako eh. Nandun kami sa Pulilan, sabi nga ng pastor natin, alam mo, ang panalangin ko rin dyan, magkaroon sila lahat ng problema. Pastor, sa nila, gusto mo magkaroon ng problema kasi dyan mapapatunayan kung totoo siya. Kasi iba masaya lang. Kasi naku, dami namin. Ganda namin, ang dami namin, saya namin, fellowship namin, ganda eh. Pero pagdating ng pagsubok, andyan na eh. Diba? Lilitaw na yung tamang, sabi nga sa kasabihan ng mga yung mga pilosopo, lumalabas na yung mga katotohanan. Yeah. Yung totoong sino siya. Ayan. O yung sabi, kulay, kung ano kulay. Pero mga kapatid, ang kulay na gusto ng Diyos sa atin ay yung maging malinis. Yung merong peace and joy. Masaya siya, hindi dahil sa katabi, kundi kay Jesus Christ. Amen? Kaya nga napakahalaga po yung Galatians chapter 5 verse 16. Kaya nga ang sabi doon ay, lubakat kayo sa Espiritu. O mamuhay kayo sa patnubay ng Espiritu at huwag niyong paglaanan o pagbigyan ang nasa ng laman. So ito po yung problema. Meron po talagang tayong dapat gagawin. Kaya mga kapatid, bago po tayo mamunga, andito na po yung bunga. Hindi yung bunga manggagaling sa tasa. Yung Holy Spirit na tinanggap natin, nasa loob na yan. Nandito na yung bunga. Pero bakit hindi namumunga? Kasi yung kondisyon na hinihingi ng Diyos, sa Galatians chapter 5, verse 16, kailangan natin ang patnubay ng Holy Spirit. Kailangan lumakad tayo. Kailangan mamuhay tayo. Saan? Sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Sa tinuturo ng Holy Spirit. Sa gusto ng Holy Spirit. Ano ba gusto ng Holy Spirit? Basic. Kaya nga, read your Bible, prayer every day, prayer every day. So, pambata ito. Kaya nga, pag ikaw ay dito, hindi ka pa nakapagpapatuloy, hindi ka nagmamature dito, hindi ka naging victorious dito. Ibig sabihin, baby Christian ka pa rin. Kaya ang kanta sa iyo, read your Bible, prayer every day. Angkop na angkop sa iyo yan dahil baby ka pa rin. Baby Christian ang tawag doon. Hindi pinag-uusapan dito, 20 taon na ako sa Panginoon. Hindi pinag-uusapan dito kung anong tagal mo. Ang pinag-uusapan dito, naging victorious ka ba? Lumago ka ba? Hello? Kaya lang, meron nga po mga pilosopo na sabi, at ginagawang illustration nyo ng sabi nga, merong dilig ng yung bata doon sa halaman. Tuwan-tuwa eh. Kasi nasa loob ng bahay pa eh. Dilig. Sabi, huwag mong diligin yan. Huwag mong diligin yan. Kahit hindi mong diligin yan, walang mangyayari dyan. Bakit po tay? Plastic yan eh. Siyempre, plastic, walang mangyayari. Kung ano nakita mo na simula, hanggang sa katapusan, yan pa rin yan. Plastic siya, di ba? Hello? Pero masakit mga kapatid. Kaya nga lang, ang inaano po natin victorious. Para ka maging victorious, hanapin mo kung saan ka mali. Hindi po yung victorious na, masaya ako yung kasama ko si sister eh. Bakit siya ba yung Diyos mo? Tapos yung tatay mo, nanay mo, mas mahal mo kaysa Panginoon. Hindi sinabi ng Diyos, hindi mo mahalin ang mga Panginoon, ang mga magulang mo. Matthew chapter 10, sabi nga, ang umibig sa ama, sa anak, sa manugang, di ba? Kanino pa man, nang higit. Yung salitang higit, hindi sinabing, huwag mong ibigin ang nanay mo. Kung inibig mo ang nanay mo, puro nanay mo lang, ayaw mong ibigin ng Diyos. Ayaw ng Diyos yun. Yung higit. Paano may higit? Na minsan, may sakripisyo ka, Nay, hindi kita mapag-ano ngayon, ha? Hindi kita masasama, pumunta muna ako kay Lord. Maliban na lang po, nanay natin, kasi may sakit, kahit ayan po talaga ministry po natin yan. Kung mahal natin sa buhay, may sakit, di natin may iwanan, anak, ministry natin yan. Pero kung ang problema lang, kasi birthday kasi ng di gawin mo, sumamba ka, tapos di ba? Pero mga kapatid, napakahirap. Kaya lang, para maging victorious ka, lalo sa mga business, di ba? Kaya naging victor yung mga nagnenegosyante. Hindi po yan nagpapabaya. Kuminsan nga 16 hours nagtatrabaho yan. Kuminsan wala nang tulog yan eh. Kaya yung mga success sa business,
Totoo po yan. Seryoso sila. Hands-on sila sa kanilang ginagawa. Yung kanilang mga produkto, yung kanilang mga... Hindi sila nagpapabaya. Grabe. Kaya naalala ko nga po yung aking superior doon po sa expo. Matanda po yun. Doon nakatira sa Alas hindi na yata umuwi sa kanila. Talagang napakahusay ng matanda na yon. Head namin yun sa overall maintenance ng kumpanya. Doon mo na, talagang, bilang mo alas 4 pala ng umaga, hindi pa nagtatime, nagtatrabaho na siya. Talagang yung buhay niya, binibigay sa expo. Binibigay sa kumpanya na yon. Sana, ganun sana sa Panginoon. Kahit na wala pang oras, nandoon, kahit walang tawag ng ganito, nandoon tayo sa Panginoon, gumagawa. Kasi po yun ay fruit of Holy Spirit. Iyan po yung pamumuhay sa Espiritu, patnubay ng Espiritu. Kasi ang banal na Espiritu, lagi nakahanda yan. Kaya nga sabi nga doon sa Matthew chapter 26, di ba sabi, manalangin kayo lagi sapagkat mahina ang laman, nakahanda lagi ang Espiritu. Di ba? Kaya nga po, napakahalaga po, naging gising po tayo sa katotohanan. Lucas 10:25. Si Jesus Christ mismo ay napuspos ng Holy Spirit. Tingnan po nyo. Nung napuspos siya ng Holy Spirit, sa Lucas 10, tingnan po nyo. Lucas 10, verse 21. Ayan. Ang sabi po dito, nang oras din iyon, si Jesus ay napuspos ng kagalakan sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, Panginoon yun Diyos yun Hindi po. Lahat po ng ginawa, naranasan ng Panginoon dito sa lupa ay pwedeng maranasan natin. Lahat po ng mga pangako niya, lahat ng mga halimbawa niya, pwede po natin sundin. Huwag lang po yung papako tayo sa krus. Hindi po kasama yon. Iba po yon, sa Kanya lang po yon. Dahil kaya po pinabayagan ng Panginoon na mapako siya sa krus, mamatay para sa ating kasalanan. Dahil siya ay walang kasalanan. Dahil siya ay tinalaga ng Diyos para po mapawi ang puot ng Diyos sa atin. Hindi na tayo parusahan. At nagtagumpay po ang Panginoon doon. Ngayon, ano bang ginawa ni Jesus Christ nung nandito namubuhay sa lupa? Nagugas ang paa ng kanyang mga alagad. Di ba? Tumulong sa mga nangangailangan. Pinagalingan yung mga sakit. Pinag-pray niya. Di ba? Dinalo niya yung mga karandaman. Di ba? So, nagawa na ba natin yon? Hindi. Hindi ko naman, hindi ko ministry yan Di ba? Kung minsan nga po, yun ang nagiging po natin. Okay lang kung talagang ayaw mo, pero wag po natin igagawing alibay na, hindi ko ma-ministry yan Wag na po tayong mag-blame kung ano-ano pa. Kung ano yung ginagawa natin, ay maging totoo po tayo at makinig tayo sa Panginoon. Kasi hindi po nakakatulong yung tayo nagtuturo o ano pa man. Hindi nakakatulong yan sa buhay spiritual. Hindi yan ang victorious Christian. Ang victorious Christian, wala pong sabi nga ng iba, yung merong sariling palo. Alam mo yung sariling palo, kahit hindi mo siya utusan, basta may nakita siya na dapat gawin, gagawin niya yan para sa Panginoon. Kaya lang, hindi ko po alam kung meron na tayong kakayanan ganon. Diyos lang nakakalam at kayo. Hindi ko po alam kasi ginagawa niyo. Pero salamat kung kayo po ay gumagawa kahit walang nakakakita. Magmamalasakit tayo sa mga gawain o gamit ng Panginoon kahit walang nakakita. Yan po ay kinalulugod ng Diyos. At yan ay bahagi po ng pagtatagumpay ng victory, ng victorious Christian o Christian life. Kaya dito sa Filipos chapter 4 verse 13, kaya nga tingnan po nyo, may kagalakan at patuloy na nanindigan si Pablo sa kabila sa unang mga verses, sabi nga na naranasan ko ang hagupitin, naranasan ko ang maguto, ang managana, ano man yon, mga paghihirap, lahat ng iyon ay kaya kong tiisin dahil sa tulong ng ating Panginoong sa lakas. Ayan po. Sa lakas na bigay ng ating Panginoon. Napakahalaga po yon. Kaya siya ay mayroong kapayapaan lagi dahil siya ay umaasa lagi sa Diyos. Ang kapayapaan po ay hindi lamang doon sa meron kang natanggap na maganda. Si Apostol Pablo doon sa Filipos, okay, kung babasahin ko po sa inyo, ay, ayan.
Pilipos chapter 4, ayan po, verse 13. Ayan po, sa 10, simulan natin. Labis akong nagagalak sa Panginoon sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Alam kong hindi ninyo ako nililimutan. Wala nga lamang kayong pagkakataong ipamalas ito. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong, natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. At kung akong papaano magikahos, alam ko rin kung papaano managana. Natutuhan ko na ang sikreto ng kung papaano masiyahan sa anong kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang sabi dito, ang managana o ang maghirap, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na sa kaloob ni Kristo. Kaya kung titingnan po niyo mga kapatid, yung kagalakan sa Kanya hindi nawala. Dumating man yung kahirapan, dumating man yung kasaganaan, anumang sitwasyon, lahat ng iyon, umaasa siya ng lakas galing kay Jesus Christ. Sabihin, meron siyang kapayapaan. Bakit? Nakatitok siya kay Jesus Christ. Sa kay James Simbala, kung meron po kayong nabiling libro, yung Rising Spirit, meron pa totoo po dyan, yung, dumating po yung isang nanay, at siya po talaga ay merong sadya doon sa pastor na pumunta. Sabi niya, Pastor, meron dalawa akong bagay na sasabihin sa iyo. Una, may HIV ko, may AIDS ako. Na ano yung pastor eh. Tapos, kasi yung asawa pala niya, adik. Pero mati na. Tapos, ang lakas sinabi niya, inamin niya, may HIV ko. Tapos pangalawang sasabihin ko siya, Pastor, pwede ba ito sabihin ko na sa aking mga mahal sa buhay? At kailan ko ito gagawin? Dalawang. Natulala yung pastor eh. Hindi niya alam kung ano sasabihin niya. Pero ang lakas ng loob niya, mayroong kapanatagan. Tapos alam niya anong nangyari, ganito, patutubo doon sa libro. Tapos sabi niya, Pastor, siyempre meron sila pag-usap. Bandang huli sa niya, Pastor, aalis na po ako. Pwede ba kitang pag-pray? Yung may HIV, bago umalis, pinag-pray yung pastor. Sabi niya, saan planetong galing to? Parang napo sa isip nung pastor. Meron siyang kapayapaan sa kabila ng may AIDS siya. Tapos ang pinoproblema niya, paano sasabihin niya tinatanong lang kung sasabihin ko ba ito sa mga anak ko at kailan ko sasabihin. Tapos nung umalis siya, ibig na yung pastor nag-pray. Nag-pray. Sabi niya, Pastor, pwede ba pag-pray kita? Siguro nakita nung babae, parang nahirapan yung pastor. Sabi niya, gano'n ang lakas ng loob nito, sinabi may AIDS siya. Yung AIDS po, wala namang gamot doon, di ba? Mahirap. Tapos po, siya po yung nag-pray sa pastor. So, kaya nga po, na-amaze po ako nung binasa ko yon. Sabi ko, tingnan mo, yung kapayapaan na sa puso niya. Kasi po, yung Holy Spirit, pag ikaw yung may Holy Spirit, talaga may kapayapaan ka, anumang mangyari. Kahit may sakit ka, pwede ka mag-pray. Naalala ko si Brother Bert, nung nasa NKA yan, sa kidneys, national kidney. Nag-delivery siya, dinala doon, Nasa mesa, nasa kama na siya eh. Tapos meron siyang katapat. Nakaswero siya at siya din ay ginagamot doon. Nakuha pa niyang sharean at pag-pray yung katabi niya. Kaya ba natin yon? Naalala ko nung nasa ospital Sister Elmi, nung pinanganak si J. Bilin, 2 months kami sa ospital dyan sa BMC. Ngayon, wala kaming baby, nando doon sa nursery. Pupunta kami everyday, araw-araw, pupunta kami sa nursery para titignan si Angel namin. Hindi siya pinalalabas, ang dying host sa kanya. Tsaka ang liit-liit niya, puro buto. Tapos, ando doon po, may nanay doon naka-standby, nakaupo, malungkot. Tapos nakipagkwentuhan ako sa kanya. Sabi niya, alam po ba niyo, pangarap ko po, mahawakan ko po yung anak ko. Bakit?
Kasi po, pinanganak siya ng 8 months. Ang sabi ng doktor, ay bihira ang nabubuhay ng 8 months, saka marami siyang komplikasyon. Ang dami nakasaksak sa kanya. Ang sabi nga ay maaaring 40, 60 ang labanan na makasurvive yung bata. Sineran ko siya. May dala akong truck, sineran ko siya. At sinabi ko, buhay ang Diyos, maniwala ka, manampalataya ka. Tapos pinag-pray ko siya. Alam niyo, kinabukasan, pumunta kami ni Sister Elmi doon sa nursery. Yung babae na yon may hawak na bata. Pinadedede niya. At sabi niya sa akin, alam po ba niyo, na naginip ako kagabi. Sabi ng Panginoon, mahahawakan ko na ang anak ko. Gagaling siya. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Pero alam mo nyo, nung panahon na yun, nung tatanong ko kay Lord, bakit Lord, bakit ganito? Nangyari sa buhay namin. Pero hindi ako yung sentimiento. Sinasabi ko, Lord, bakit ganon? Pinanganak ko yung anak. Ang panalangin ko kay Angelan. Nasaan ba si Angelan? Asan ba yan? Nandun sa kabila. Oh. Tingnan nyo, laki-laki na. Pero ang panalangin ko dyan, nung makita ko dyan sa nursery, sabi ko, Lord, kuhanin mo na siya. Awang-awa ako sa anak ko. Ganun ang damdamin ko noon. Naawa ko sa anak ko at saka parang, sabi ko, Lord, kuhanin mo na. Pero nung panahon na yon, nag-share pa ako. Bakit? May kapayapaan po ako dito. Kahit na ganun po. Yung sa isip po, tsaka sa hindi po ako napakulong doon sa takot. At patuloy po, 2 buwan ako sa ospital, pero every Sunday nandito ako. Dala ko yung damit ko. At ang tulog ko lang po doon, 2 hours. Uwi ako sa bahay, paglalaba ko sila Jubilee, sila Joel. Naglalaba ko, tapos minsan yung lola niya, yun po. Yun po yung trabaho ko noon. Bahay, hospital, bahay, church. Kaya purihin ng Panginoon, nakatulong pa tayo. Paano nakatulong? Kasi sinare ko si Jesus Christ. Nagkaroon ng faith, nanaginip, nagkaroon ng himala. Kaya nga, maging victorious ka kung mapagtatagumpayan mo yung sarili mong problema. Masasabi mo lang yan pag nakaharap ka na sa problema. Ano mga problema? Tanong mo sa katabi mo, ano ang problema ngayon? Aamin kaya yan. Ay, may kagalit ako eh. Alam mo, natisod ako eh. Alam mo, hindi ako pinahiram yan eh. Nagagalit ako dyan eh. Minsan pinipintasan, binubuli ko niyan eh. Ano ba? Ano ba taga-problema mo? Pero alam mo, hindi ka makakatulong sa kapwa mo na nangangailangan kung ikaw ay hindi pa makakalaya dyan. Hindi mo siya mapagtatagumpayan. Kaya nga sabi ng Bible, magpatawad kayo tulad ng pagpatawad ni Jesus Christ, di ba? Magmahalan kayo, magpaumanhinan kayo, magpasensya kayo. Di ba? Kasi hindi ka makakatulong. Paano kung ang tatay mo may sakit, tapos ngayon umiiyak ka? Kahit umiyak ka ng umiyak, yung puso mo marumi. Alam mo, doon paparumi sa puso natin, kasalanan. Ano yung kasalanan? Galit, pot, hinanakit. Hindi matay pumapatay eh. Hello, sino yung pumapatay? Baka may nakapatay ng tao dito. Yeah. Tuturo ko kayo. Wala naman, di ba? Pero yung salita lang. Minsan salita lang, nagdamdam tayo. Meron ganyan. Hindi nyo alam. Kasi sa Bible, sinabi dyan, iniisip mo pa lang na hindi angkop, hindi ayon sa salita ng Diyos, kasalanan na. Pag hindi mo yan pinagsisihan, opo. Kahit sa loob po. Kasi ako na naginip ako, parang meron akong yung inaapi, tapos hindi ako, nagagalit ako. Pagising ko, humingi ako ng tawad, Lord, patawarin mo ako, palayain mo ako sa galit. Wala pa naman akong ginagawa eh. Di ba? Yung parang may imagination gano'n. Di ba? Kung minsan na-imagine natin, parang may aapi sa atin, tapos parang gusto mong magiganti. Alam niyo yung ginagawa ko doon? Humingi ako ng tawad. Kasi yung mind natin, pwedeng parumihin yan ng ganong kaisipan. Na pag hindi, binaliwala natin yun, alam niyo kung bakit? Kasi ang kaisipan natin, ito po ang landingan ng demonyo. Kasi ito po yung ginagamit talaga natin. Kaya nga kung garbage yung laging pumapasok dito, yung puro TikTok, puro, ano ba yung mga laro, yung mga, di ba, yung mga sa YouTube, yung mga social media na pang salibutan, ang tawag dyan, garbage, o basura. Walang saysay. Kahit ba yung sa business, kahit sa pera yan, kahit sa kabutihan, walang saysay. Alam niyo kung bakit? Sinabi yan ni Solomon eh.
Kung alak lang pinag-usapan, lahat ng uri ng alak, nagkaroon na ako, nakatikman ko na. Kung sa babae lang, 1,000 ang alasawa ko. Kung sa kayamanan, napakayaman. Sinabi sa Bible, siya ang pinakamayamang hari nung panahon ni Solomon. Pero anong sabi niya sa Aklat ng Mga Ngaral? Walang kabuluhan ng lahat ng bagay. Walang kabuluhan ng lahat ng bagay. Walang kwenta. Kahit mayaman ka, walang kwenta. Maiiwanan mo rin yan. Amen? Pero ang mahalaga, sabi nga niya, makatakot ka sa Diyos, lumayo ka sa kasamaan. Amen? Pero sinabi niya, enjoy mo na lang. Ayun, kumikita ka na malaki, enjoy mo. Kaya lang, balansin mo, baka puro enjoyment lang, wala nang paglilingkod. Puro lakad na lang, wala nang ministry, puro lakad na lang. Hello? Kaya napakalaga, yun po. Bandang huli, safe and secure in the time of judgment. So, tiyak po naligtas sa panahon ng paghuhukom. At sa 1 Corinto chapter 15, napag-aralan na po natin to, pero ang sabi dito, magpasalamat po tayo sa Diyos sa tagumpay na natatanggap natin. Ano bang tagumpay yon na sinasabi sa Bible? 1 Corinto chapter 15. Okay, verse 57. Ang sabi dito, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po ba yon? Kasi ang pinag-usapan dito, yung pagbabago ng ating katawan sa panahon ng rapture. Hello? Sino ang nakakaalam ng rapture? At ito po ang dapat paghandaan natin ngayon. Darating ang Panginoon. At ang sabi doon ay, babaguhin ang ating katawan. Una, yung mga namatay, babaguhin sila. Inilibing na pangit at walang kaya, bubuhayang maganda at malakas. Sabi doon na sa Bible ay magiging parang anghel ang kutis nila. At doon naman sa buhay, sabi nga, lahat, sa isang kisap mata, lahat ay babaguhin. Kahit yung buhay. Yung katawan lupang iyan, hindi yan mapupunta sa langit. Babaguhin yan sa panahon ng paghuhukom. At ang mayroong security lang doon ay ang mayroong Holy Spirit. Pag wala kang Holy Spirit, wala, hindi ka pwede. Ephesians chapter 4 verse 30. Huwag natin pighatiin ang Holy Spirit sapagat siya ang tatak ng ating kaligtasan. Nga tayo tutubusin sa ating kaparusahan, sa ating kasalanan. Verse 14 ng Ephesians chapter 1 verse 14. Ang Espiritu ang katibayan na matatanggap natin ang lahat ng mga ipinangako ng Diyos sa atin. Ano may ipinangako niya? Buhay na walang hanggan, kaligtasan. Sa pamagitan na dahil tinataka ka ng Holy Spirit, may tataka na. Sabi mo sa katabi mo, may tataka na. Hindi ka pag-aari ng demonyo, pag-aari ka ni Lord. Maliban na lang kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus Christ sa puso mo. Kaya kapag dating ng rapture, baka maiwan ka. Pastor, paano yan? Yung matitigas ang ulo, baka maiwanan sila. Naniniwala ako may gagawin ng Panginoon. Ito po, maglilinis ang Diyos. Ito na nga po ang panahon. Tingnan nyo, mayroong prophecy po, isang propeta nagsabi, sa buong mundo makakaranas po ng yung pong parang halimaw. Yung malalaking tornado, malalaki pong bagyo. Ang bagyo po ngayon, hindi na kagaya yung dati. Ngayon nangyayari na po. Sa Switzerland, napakayamang bansa. Ngayon, ano po sila ng malaking disaster, natural calamity. Ang China po ngayon, hindi ba? Halos, ngayon, tinira ngayon ng tornado. Grabe. Akata mo yung mga yero parang papilang. USA, lahat sa buong bansa, yun po yung prophecy ng isang propeta na pinakita sa kanya. Actually, yung propeta na yun, isa po ay yung lungpo. Ay, hindi lungpo, putol yata yung paa, pero duktong merong, naka-wheelchair lang siya. Tapos pinakita sa kanya ng Panginoon, merong mangyayari. Ito po nangyayari na ngayon. Kaya sabi niya, maghanda tayo. Kasi may pararanasan sa buong mundo ang malaking halimaw. Yung natural calamity, yung malakas sa bagyo at saka yung tornado. Tapos yung baha.
Nangyayari na po yan. Ngayon tayo, wala naman tayong ginagawa. Di ba? Ngayon pinag-usapan ng China at Pilipinas. Wala. Sino sa inyo naaantig at nagpe-pray para sa Pilipinas? Hello? O passive? Wala. Wala pa naman nangyayari. Ganun ba yon? Paano kung nung panahon ng paraon at si Moises, pinaranas pa ng napakaraming salot ang paraon, ang kaharian ng paraon, ang Ehipto. Di ba? Bago sila, nakasulat doon, pinatigas ng Diyos ang kanyang puso. Ang puso ng paraon. Kaya pwedeng kausapin ngayon, patigasin ng puso ng presidente ng China. Sige, girahin na natin ang Pilipinas. Handa na ba tayo? Hello? Pero makapangyarihan ng Diyos, tama? Sino gagamitin ngayon para mag-pray sa Kanya? Sino? Ang church. Ang church, tao. Hindi building. Tayo. Mga mananampalataya. Kaya mga kapatid na, paano pastor, nagpe-pray na hindi man natuloy? Hindi nga natuloy dahil man nagpe-pray. Marami nagpe-pray. Ang hirap lang, paano kung natuloy? Hindi ka pala nagpe-pray. Hirap, Ikaw lang pala inaantay ng Diyos. Kasi, ang dami-dami nyo, konti lang nagpe-pray. Paano gagawin ng Panginoon yan? Alang-alang doon sa kanyang paglilinis. Gusto niya lahat ma-rapture. Kaya pararaanin tayo ng problema. Kaya nga, handa na ba tayo doon? Kaya nga, yung mind natin, baguhin na natin yan. 1 Corinto, Romans chapter 8, verse 10 to 11. Okay? Para maintindihan po nyo. Yun po yung 1 Thessalonica chapter 4, verse 15. Ito po yung rapture na sinasabi. Kaya nga babaguhin ang ating lupang katawan, papalitan niya ng maluwalhating katawan, sa isang kisap mata, katulad ni Jesus Christ, ang ating maging katawan. Hindi tayo mapupunta sa langit na itong katawang ito ang mapupunta doon. Pero yun po ang sinasabi sa 1 Thessalonica, pag tunog ng trompeta, ng trompeta ng Diyos, baba ang Panginoon sa alapaap. Diba? Bubuhay muna ng mamatay, na mga mananampalataya, hindi lahat ng patay ay bubuhayin. Mga mananampalataya lang namatay. At pagkatapos tayo yung mga mananampalataya na natitira ay titipunin sa ulap at sasama sa himpapawid. At sa gaya makakasama natin ang Diyos magpakailanman. Hello, iyan po ang pangako. Pero kung ang pananaw mo ngayon ay hindi yan gagawin ng Diyos, hindi po yan. Ang faith, hindi mangyayari yan. Hindi ka pakakaloob ng Panginoon yan. Pandaraya yan ng kaaway. Mga kapatid, kailangan maging bukas po tayo sa katotohanan. Pag wala kang ginagawa, ang patay na pananampalataya ay hindi tunay. Hello? Baka mamaya nag-a-assume tayo, nag-aakala, Kristiyano ko, pero wala kang ginagawa, wala kang ministry, wala man lang tayong, hindi tayo napakinabangan ng Panginoon. Bakit ang Panginoon ba nag-aano ng utang na loob? Hindi po. Pero ang gawa natin, doon tayo hahatulan sa mga sinalita at ginawa. Mananampalataya o hindi. Hindi sapat ang pananampalataya lang. Ayon sa pangako, pag nananampalataya ka, ikaw ay maliligtas. Pero yun ang tunay na pananampalataya pagkatapos ng gumagawa yun. Kasi ang pananampalatayang walang ginagawa, patay yan, patay. Nananampalataya ka nga, sumasamba ka nga, dahil mo ng kaaway. Di ba? Ano masabi yung ikaw ay may gawa? Hindi ka man magpatawad. Hindi ka man magpasensya. Hindi ka man maghintay. Hindi ba yun ay tinuturo sa Biblia? Maghintay kayo, anak. Maghintay ka, anak. Okay? Romans chapter 8, verse 10. Dito po tayo magtapos, kapatid. Romans chapter 8, verse 10 to 11. Hello? Nandiyan po ba kayo? Okay, sabi po dito sa 10, ngunit, dahil naninirahan sa inyo si Kristo, mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay, sapagkat itinuturing na kayong matuwid ng Diyos. Kung naninirahan sa inyo, verse 11, ang Espiritu ng Diyos, na siyang bumuhay kay Jesucristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan.
sa pamamagitan din ng kanyang Espiritu na ninirahan sa inyo. Tumayo po tayo lahat. Ito po yung pagkakataon na bawat tayo, habang tayo nakikinig, habang lagi tayong may napapakinggan, lagi po tayo maging alerto. Ano ang gusto ng Panginoon? Ang pangarap ng Diyos sa atin ay maging magkaroon tayo ng victorious life. Hindi yung puro problema, puro ganito, problema, paikot-ikot, hindi maintindihan kung ano nangyari sa Kanya. O ito ay pagsubok o pagpapala, hindi malaman kasi hindi inaalam. Iba ang pagpalo, iba yung pagpapala. Ang pagpapala ay merong kapayapaan, binibigyan ng Diyos, iniingatan ng Diyos. Pero yung pagpalo, ang sabi doon sa Hebrews chapter 12, habang kayo'y tinutuwid, pinapalo, naghihinagpis kayo, nasasaktan kayo. Kaya nga, antayin po nyo. Kasi kung tunay kayong manampalataya na ngayon po, lumalayo kayo sa Panginoon, antayin nyo. Itutuwid kayo ng Diyos. Hindi ko alam paano. Pero sinabi ko, nagpapalo ang Diyos. Malaman natin kung ano yung pagpapala, ano yung pagpapalo. Basahin niyo yung Bible. Ang pagpapala, may pagtitiis, may sakit. Kaya sabi doon, habang kayo ay tinutuwid, masakit yan. Kasunod sa Bible yan. Pero pagkatapos niyan, aani kayo ng buhay na may kabanalan. Hello? Bakit? Babalik ka sa Diyos. Baka bigyan ka ng cancer. Habang naghihingalo ka, maghihinga ngayon, makagaling ka, dahil umiiyak ka. Tapos, di ba? Ngayon, naging banal ka na ngayon dahil, wow! Pinagaling ako sa cancer ko ni Lord. Pero mga kapatid, sinasabi ko sa inyo to, hindi po para sa akin. Madalas pong pinapahayag ng Panginoon, lagi pinaalala sa akin yon po. May darating talaga na pagtutuwid ang Panginoon. At sana po maalala nyo, hindi ko po sinabi yan. Kasi nga po, napakalaga maniwala po kayo nangungusap ang Diyos. Merong sinasabi sa bawat sa atin. Pero kung hindi po tayo mag-action para doon, ikaw po yan. Hindi ko po naging problema yan. Ikaw po magkakaroon ng problema sa Diyos at sa iyo. Kasi tayo po yung relasyon ang ating itinuturo, hindi religion. Eh kung religion, dapat ako na lang, di ba? Kung ano sinabi ko, ganito lang. Hindi po relasyon. Kung tama ang relasyon mo sa Panginoon, dapat matutuhan mo, bawat isa sa atin, mayroong sinasabi si Lord. Sa bawat araw na ginawa ng Diyos, yun po nakikita ko ngayon. Sa devotion ko po, actually, ginawa ko po yung devotion ko ngayon. Babasa ko ng isang chapter sa Old Testament, tapos isang chapter sa New Testament. Ganyan po ang ginagawa ko ngayong devotion. Doon sa Old Testament, kinukuha ko yung verses na nagre-rema sa akin, susulat ko siya. Pagdating doon sa New Testament, doon ako nagsusulat ng kung ano yung sinasabi ni Lord sa verses na nagrema sa akin. Hindi naman yung isang chapter ilalagay ko sa notebook ko. Pero mga kapatid, kinukwento ko lang ito kasi natatakot ako na ako tumatayo ako dito, tinuturoan ko kayo, tapos hindi pala ako totoo. Natatakot ako na kapag dumating ang pagtutuwid ng Panginoon, sumbatan ako, bakit hindi mo sila tinuturuan? Pero mga kapatid, kung ikaw ay nakikinig at parang baliwala lang sa iyo, ay hindi ko kaya yan, Pastor, hindi ako masaya dyan. Ayoko niyan. Pero mga kapatid, kung tayo po ay susunod sa Panginoon, iyan po ang victorious life. Laging may blessing. Ang daming pagkapala. Ano ang pangarap mo? Minsan mayroong nangangarap na gusto ko makatulong sa aking magulang. Gusto ko pa sa pag-aasawa ko, maging maganda ang buhay ko. Diba? Gusto ko, pagtanda ko, ganito na ako. Diba? Nangangarap tayo. Pero yung pangarap na yung maging pangarap lang kung hindi mo ito susuko sa Panginoon. Ang ibig sabihin, pag sinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, pangarap mo,
Ay sabihin, naglilingkod ka kay Lord. Kaya nga sinabi nun sa awit 137 verse 9, tama ba ako? Yung pong, delight yourself to the Lord and He will give you the desire of your heart. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang mga pangarap mo ay yung makakamtan. Yung maayos na relasyon, yan po yung kaligayahan ng Diyos. Ayusin mo relasyon mo sa Kanya. Pakinggan mo siya. Hindi niya hinahanap yung malaking magawa, kundi yung maliit mong pakikinig. Magsisimula yan sa maliit. Sapagkat sinabi ng Diyos, pag napakatiwalaan ka sa maliit ng bagay, pagkakatiwalaan kita sa malaking bagay. Malay mo, baka binibigyan ka ngayon ng konting challenge ng God. Kung gagawin mo itong bagay na ito, kahit kita mo maliit lang, hindi mo alam, gagawin ka pang milyonaryo sa araw na ito, sa panahong ito, sa panahon mo. Naalala ko yung isang manggagawa ng Panginoon. Nasawa na siya. Kasi, pag nagbubukas siya ng negosyo, laging pinagpapahalan ng Diyos. Bakit? Alam niyo kung bakit? Pag may pangangailangan ng Diyos, Pastor, sagot ko na yan. Yung pagkain ng mga kabataan, sagot ko na yan. Pamasahin nila, sagot ko na yan. Lahat ng binubuksan niya ng business, pinagpapala siya. Alam niyo ang nangyari, bandang huli, nagnais siya. Gusto ko maging pastor naman. Nagpastor siya, pagkaraan na ilang buwan, o 6 na buwan, wala siya naging bunga. Una, nakabunga siya, 10, tapos bandang huli, nawala na. Sabi niya, Lord, bakit ganun? Kasi, hindi kita dyan tinawag. Tinawag kita para yumaman. Kasi ang puso mo mapagbigay. Sa nangangailangan, laging handang magbigay. Kaya, dyan kita tinawag. Mga kapatid, saan ka tinawag ng Panginoon? Sa kabubuti ba o kasasama ng iglesia? Pag ikakasama yan, hindi yan sa Diyos. Tigilan mo na. Pero kung sa kabubuti, pagpatuloy mo, anak. Kasama mo ang Diyos. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Purihin ka po, O Diyos. Purihin na yung dakilang pangalan. Ama, salamat po. Salamat po sa bigay mo sa amin na buhay na walang hanggan. At ito'y may katiyakan na makakanta namin sa pamagitan ng Santong Espiritu na ibigay mo sa amin, tananahan na sa amin. At ngayon, O Diyos, pinaliwanag mo sa amin na tunay nga po ang pagtatagumpay namin ay ang Espiritu mo. Ang tunay na tagumpay namin ay ang Espiritu mo, ang Holy Spirit na pinakaloob mo na sa amin. At tiyak na kami magtatagumpay dahil ikaw ay nasa amin na lamang. Kaya hindi ito maganap dahil nga sa katigasan ng aming mga ulo. Sa kahinaan na aming mga laman. Sa mga bagay na hindi namin mabitawan sa mundong ito. Upang kami sumunod sa iyong kalooban. Ama, nais ko po at dalahin ko po, Diyos, ang iglesyang ito ay maranasan ang kapuspusan na iyong Santong Espiritu. Katagpuin po ang bawat isa, O Diyos. At ang dalahin ko po, Ama, bawat isa, O Diyos, matagpuan nila kung ano ang kaloob ng bawat isa. Sapagat dito po magaganap ang lubos-lubos na pagpapala kung kami gaganap sa mga pinag-uutos mo sa amin. Lalong-lalo na po sa gawain ng evangelism, ito po ay inutos mo sa lahat. Na lahat kami ay kailangang mag-akay ng kaluluwa tungo sa tunay na pananampalataya sa iyo. Kaya, O Diyos, maintindihan ang bawat isa, Panginoon, na hindi ka nagkukulang sa iyong mga salita. Lamang, O Diyos, ginagamit mo ang panahong ganito upang ipakilala sa kanila ang iyong katotohanan. Sa mga cell group, sa mga Bible study, sa sermon, sa lahat ng mga gawain na pinapahayag ang salita, ito ang dahilan mo, O Diyos, para kami ituruan. At lalong-lalo na po doon sa aming mga devotion na nais mo na dito po kami ay lumago. Sapagkat sa bawat araw, meron kang bagong revelasyon na ibibigay sa bawat isa amin upang kami lumakas, upang kami maging handa, upang sa panahon na ito, na huling panahon, magawa namin kung anong nararapat. Bilang isang
matagumpay na Kristiyano. Pero Lord, kung hanggang ngayon ay puro problema ang nasa buhay ng iyong mga anak, maging ang naririto o wala rito ngayon, na minsan iba po ang iniisip, mas inuuna ang kanilang nais sa mundong ito, kesa ang maglingkod sa iyo o sumamba sa iyo. Panginoon, bagamat hindi ka nanunumbat, pero Lord, ikaw ay nalulungkot, ikaw ay napipigati, at ito naging dahilan kaya hindi ka makagawa. Hindi mo malubos sa buhay ng iyong mga anak ang iyong mga pangako ng masaganang pagkapala. Kaya, O Lord, dalayan ko po sa lahat ng narito, pagpalain mo po silang lahat, O Diyos. Patunayan mo, Panginoon, parangalan mo yung pangalan. Lord, ang nangangailangan ng pinansyal at material na bagay, pagpalain mo po sila. Lord, kung meron silang problema at meron kaguluhan sa kanilang buhay, bigyan mo sila ng kapayapaan, kagalakan, O Diyos. Lord, sapagkat hindi po yung kagalakan namin dahil kami po ay merong tagumpay, kundi ang kagalakan namin ay kasama ka namin na anumang sitwasyon ng aming buhay. Hindi mo kami pabayaan sa hirap o ginhawa. Kahirapan man, ang aming kalungkutan man, ang aming harapin, Lord, hindi po dapat kami matakot sapagkat kasama ka namin. Ikaw na handang tumulong sa amin. Inaantay mo lang na isuko namin sa iyo ng buong buo anuman ang daladala naming problema sa aming mga buhay. Ama, maraming salamat sa mga estudyante narito. Salamat po at malapit na naman ang pasukan, Lord. Dalayan ko po lahat ng mga estudyante, Panginoon. Wala ngayon at narito, O Diyos. Ako po'y dumadalangin. Lahat po sila ay makapagpatuloy sa pag-aaral. Ama, lahat po sila ay makatapos sa elementarya, high school, college, O God. Hanggang sa pagkuha nila ng mga board exam, O God, samahan mo sila at pagtagumpayin. Ang mga magulang, O Diyos, na problema, O God, kung paano nila tutugunan ang pangailangan ng kanilang sambayan, Panginoon, ipakilala mo sa kanila na kung ikaw uunahin, O Diyos, lahat ng pangailangan namin, idadagdag mo sa aming mga tahanan, sa aming buhay. Ama, maraming salamat, Panginoon, at nadalayan ko po, O Diyos, Lord, mula sa araw hanggang sa bawat araw, Lord, manggusa ka po sa amin. At sa lahat na nangyayari sa aming mundo ngayon, Lord, Panginoon, bigyan mo kami ng kaliwanagan. Bayaan mo na buksan namin kaisipan na ang panahon namin ngayon, Lord, ay panahon ng iyong pagkilos na ginaganap mo ang mga pangako mo na nasulat sa Biblia. At ito'y matatagpuan namin kung ito'y aming hahanapin at pag-aaralan. Lahat ng nangyayari at mangyayari pa, Lord, ay pinapahayag mo sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kaya hindi po mahirap na ito ay aming maunawaan habang ito'y binabasa namin sa iyong kasulatan. Bayaan mo na magkaroon ng makalangit na panaginip ang iyong mga anak. Pangitain upang mapatunayan nila na totoo po ang sinasabi mo sa iyong mga salita. Ama, maraming salamat. Ginagawa mo na ito sa mga Arab countries, sa mga Muslim, na sila nanaginip. Ngayon naniniwala sila, O Diyos, kay Jesus Christ. Dati hindi sila naniniwala. Pero ngayon naniniwala sila na si Jesus Christ ay Diyos. Siya ang tagapagligtas. Salamat, Panginoon. Lord, gawin mo ito sa Pilipinas. Gawin mo ito sa Galilean. Gawin mo ito, Panginoon, sa lahat ng iglesia. Upang mapatunay at mapahiya ang nagmamataas, O Diyos, at ang mamarunong sa iyong harapan. Makilala nila na ikaw lamang, O Diyos, ang tunay na Diyos na buhay. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Magagawa mo ang lahat ng bagay. Kaya, O Diyos, malakas ang loob ko, malakas ang loob po namin. At ito po yung aming inaangkin at pinagpapasalamat. Lahat ng may mga karandaman at problema, O Diyos. Lord, anumang karandaman ninyo, O Diyos, dalahin ko po. Lord, Sister Vanessa, inaalala po namin siya sa iyo, O Diyos. Hawakan mo, bigyan mo siya ng bagong puso. Lord, hawakan mo siya, palakasin mo siya, Panginoon. Yung anak po ni Sister Jeline, Lord, yung mga kapatid na may mga karandaman, yung aking bayaw nasa St. Luke's ngayon, Lord, salamat sa kagalingan. At patuloy complete healing ang aking hiling sa kanyang iyong awat habag. Sa aking tatang Jimmy, O God, na putulan ng 2 paa, Lord. Tulungan mo siya, Lord, spiritually, makilala ka niya, magsuko siya ng buhay sa iyo. Lord, magkaroon siya ng kagalingan spiritual, physical, yung pinutol niya pa, gumaling po ito, mawala yung infection, O God. Lord, bagamat di siya makalakad ngayon, bigyan mo siya ng kapayapaan dahil sa iyo, O Diyos, kung ikaw ay makakapasok sa kanyang puso.
Lord, aking hipag, O God, na doon sa Australia na may cancer, O God. Lord, tulungan mo siya. Lord, sa mga mahal namin sa buhay na may mga karamdaman, Lord, sa mga kapatid sa panahong ito ay may mga karamdaman ng kanilang mga anak, mahal sa buhay, magulang, asawa man, O God, Lord, manugang, apo, o lolo, lola, Lord, ako po'y dumadalangin. Lord, padaluyin mo po, maging daluyin kami na yung pagpapala ng aming dalangin ay matutugunin mo, Diyos. Doon na yung pangako kung kami mananalangin sa may sakit, ay dadaloy ang kapangyarihan ng kagalingan. Panginoon, ito po ang aming hiling. Lord, salamat po. Salamat sa lahat ng ito. Purihin ka po, Diyos, sa araw na ito. Salamat sa iyong mensahe sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you.